Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang babaeng nagngangalang Tika. Estudyante siya ng arkitektura sa universidad. Si Tika ay babaeng mula sa simpleng pamilya. Dahil sa hirap ng pamilya, madalas siyang binubuli ng mga kaibigan. At nariyan din si Dika, ang pangalawang kapatid niya na estudyante ng teatro. Pangarap ni Dika na maging isang profesional na producer balang araw. Tapos ang panghuli ay si Daddy, ang bunsong kapatid ni Tika, na nasa elementarya pa. Kahit kapos ang kanilang pamilya, ang tatlong batang ito ay laging nabubuhay ng masaya. Para makakuha ng libreng pagkain, dumalo sila sa kasal ng isang hindi kilalang tao, hanggang sa napaalis sila nang mahuli ng ikakasal. Isang araw ay biglang namatay ang kanilang ama, na nag-iwan ng napakalalim na kalungkutan sa pamilya. Kailangan na nilang umangkop nang wala na ang kanilang ama. Maging sina Tika at Duda ay nagpahayag ng kagustuhang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. Gayunpaman, lubos na iginagalang ng ina ang pagnanais ng ama na ipadala ang kanyang mga anak sa kalangitan. Kinabukasan, dumating ang isang abogado at ang kanyang assistant na may dalang video mula sa kanilang ama. Sa video, sinabi ng ama ang kanyang pagmamahal at inaming siya ay anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Indonesia. Sa loob ng 21 taon, pinili niyang mamuhay ng simple para lumaki ang kanyang pamilya na simple at malaya. Ngunit ngayong wala na siya, plano niyang ibigay ang lahat ng kanyang mana sa kanyang mga anak at asawa upang maramdaman nilang sila ay mayaman. Noong una, hindi sila naniwala, pero nang mag-withdraw sa bangko, nakakuha talaga sila ng 500 milyong rupiah, at pwede pa itong ulitin pagkatapos maubos ang pera. Pagkabalik, dumiretso sila sa mamahaling restaurant at umupa ng VIP room. Pero sa kasamaang palad, ang room ay para sa 5, samantalang 4 lang sila. Napagpasyahan nilang imbitahan ang isang tindero ng fruit ice sa harap ng restaurant para kumain kasama nila. Pagkatapos kumain, nagpatuloy sila sa pagpunta sa mall para bumili ng mga mamahaling gamit. Kinabukasan, biglang naging sentro ng atensyon si Daddy sa kanyang paaralan dahil sa kanyang ibang-iba na anyo. Mas lalong nagiging malapit na ngayon sina Tika at Bayu. Dahil sa yaman ni Tika, nang masira ang motor ni Bayu, walang pag-aalinlangang binilhan siya ni Tika ng bago sa halagang 19 milyong rupiah. Pero pag-uwi, ibinalik ni Bayu ang motorsiklo at sinabing hindi niya ito matatanggap dahil ang luma niyang motor ay pinaghirapan niya at talagang pinahahalagahan niya iyon. Dahil ang pera nila ay laging ginagamit sa luho, ang 500 milyong rupiah ay talagang mabilis ding nauubos sa loob lamang ng kakaunting araw. Pagkatapos pinanood uli nila ang video ng ama na nagsabing agad silang makakatanggap ng 15 bilyong rupiah. Pagka-withdraw ng pera, ang buhay nila ay lalong naggulo at laging ginugugol sa kalayawan, simula sa pagbili ng bahay na nagkakahalagang 8 bilyon. Bumili ng mamahaling muebles, pati gwardiya sa tindahan ay binilhan nila. Bukod doon, bumili rin sila ng 3 kotse ng sabay, kahit wala. Pareho silang hindi marunong magmaneho. Samantala, ang mga dating bully ni Tika ay unti-unting lumalapit sa kanya. Lumalayo ang loob ni Tika sa mga dating kaibigan dahil mas madalas na siyang kasama ang mga mayayaman. Naapektuhan nito ang kanilang paghahanda para sa Physics Olympiad. Lalong lumala ang relasyon nila kay Bayu dahil sa mga nakaraang pangyayari nang ipahiya ni Tika si Bayu sa pagbili nito ng motorsiklo. Kahit humingi siya ng tawad sa nagawa, taos-pusong nagpatawad si Bayu. Sa kabilang banda, papalapit na ang mga pagtatanghal sa teatro ni Duta. Pero ngayong marami na siyang pera, binabarat niya ang mga aktor na parang tila hindi mauubos ang pera niya. Gayon din naman si Inay na mahilig magwaldas ng malaking pera sa mga busker. Dahil dito, naitampok din sa TV ang nanay ko dahil sa pagsuporta niya sa mga viral buskers sa social media. Aba, simula nang makuha ang mana, ngayon ay naging mas sakim si Inay, naging lasenggo na si Tika, at si Duta naman ay laging umaasa sa perang mana para ilunsad ang kaniyang mga pagtatanghal sa teatro. Hanggang isang araw, muling bumalik ang abogado dala ang videotape. Doon, sinabi ni tatay na naubos na pala ang lahat ng mana. Si Duta ay naguluhan dahil kailangan niya ng malaking halaga ng pera para sa kanyang teatro. At sa sandaling iyon, nataranta silang lahat dahil sa biglaang kawalan ng pera. Samantalang dati, ang kawalan ng pera ay naging normal na bagay para sa kanila. Ang mga mayayaman niyang kaibigan ay lumalayo na naman kay Tika, pati ang kaibigan ni Duta na nagsisimula ng madismaya. Si Dodi lang ang nakaramdam ng mga pagbabago sa pamilya dahil ngayon ay wala na siyang makakasama kahit sa hapunan. Minsan sa disco, narinig ni Tika ang sinabing, kahit matalino si Tika, bakit siya nasa disco? Mula roon, naisipan ni Tikang baguhin ang kanyang gawi at seryosong bumalik sa Olympics. Nagmakaawa rin siya sa dating kaibigan na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Mula rito, mukhang normal na ulit ang lahat. Sumali si Tika sa Olympics, namahagi si Inay ng mga pangunahing pangangailangan sa mahihirap, habang nakakuha si Duta ng pondo para sa kanyang pagtatanghal sa teatro. Gayunpaman, ang lahat ay naging hindi ayon sa inaasahan. Nadatnan ni nanay ang mga taong nagtutulakan hanggang sa may nasugatan. Si Tika, na nahuli dahil sa droga ng mga kaibigan, at si Duta, na tila nakakuha ng pondo mula sa mga kinatawang nangangampanya. Dahil dito,
Nasira ang dapat sanay maayos na palabas. Hindi naging ayon sa plano ang lahat, ngunit mabuti na lang at negatibo ang drug test ni Tika. Tila hindi sapat ang mga pangyayari para maging miserable sila. Isang gabi, dumating ang abogado kasama ang isang nakababatang tiyuhin na hindi pa nila nakikilala. Gusto niyang kunin ang lahat ng ari-ariang naiwan ng namatay. Wala na rin silang ibang magagawa kundi ibigay ang lahat ng kanilang ari-arian sa lalaki. Ngunit mula sa karanasang iyon, nagtanto nila na ang mga ari-arian ay pansamantala lang at ang luhong pamumuhay ay sisira sa lahat. Naniniwala na sila na ang pera at sikat ay di tiyak na magdadala ng kaligayahan. Sa madaling salita, bumalik sila sa kanilang dating tahanan at namuhay ng simple gaya ng dati. Malapit nang ikasal sina Tika at Bayo, at tinatanggap na ni Duta ang kanyang sitwasyon. Sa dulo ng pelikula, may ibang abogadong naglabas ng huling video ng isang ama ang humihingi ng paumanhin dahil nawala ang kaligayahan ng pamilya sa pagdating ng kapatid. Pero lumalabas na hindi pala ito tunay na kapatid kundi matalik na kaibigang pinagpanggap lang. Marami pa rin palang kayamanan ng ama. Gusto lang niyang turuan ang leksyon ng pamilya. Kahit mayaman, hindi maitatago ang lambing, at ang yaman ay hindi na muling maibabalik ang tunay na pagkakaibigan. Dito na nagtatapos ang pelikula. Ang mahalagang aral nito ay hindi lang yaman ang basehan ng kaligayahan. Para sa iba, ang oras sa pamilya at mga kaibigan ang tunay na saya.